Hindi nagtagal ay lumipad sina Huff at Bee para hanapin ang river goddess na si Lyle, samantala sina Takaru at ang iba pa ay hindi mapakali habang naghihintay sa kanila sa kagubatan at bumalik agad sina Huff at Bee at sinabi nilang wala silang nakitang kahit anong bakas ni Lyle, na ikinagalit at ikinabigo ng lahat. Pero labis na nagulat si Vel na ang kanilang guardian deity ay nagtatago sa oras na pinakakailangan nila ito. Sabi ni Clay na dahil sa napakabigat na magic na nakapaligid sa lugar ay malinaw na may mali at posibleng may kinalaman iyon sa pagkawala ng goddess. Ipinabatid rin ni Takaru kay Vel na hindi ito oras para mawalan ng pag-asa, at kailangan muna nilang kumuha pa ng impormasyon bago gumawa ng susunod na hakbang at tinanong niya kung may Adventurers Guild ba sa lugar. Ipinaalam ni Vel na mayroon at ito ang Damos Guild. Nagulat si Clay nang marinig ang pangalan at ipinaliwanag kay Takaru na ang Damos Guild ay isa sa pinakaiginagalang na guild sa buong kontinente. Nagustuhan iyon ni Takaru at agad niyang sinabi na pupunta sila roon. Nang marating nila ang Demos Guild na isa lang simpleng cottage sa kagubatan, lalo pa itong pinuri ni Clay at ipinahayag niya na maaari itong ituring na top guild sa kontinente dahil sila ang may pinakamataas na average rank ng mga adventurer. Gayunpaman ay bihira silang makipag-ugnayan sa labas kaya't tinawag silang Phantom Guild. Natuwa si Shiro sa narinig at naisip niyang baka makakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga rare materials doon. Pagpasok nila sa gusali ay lumabas ang Mummy Guild Master na si Sarah para salubungin sila. Sinabi niyang marami na siyang narinig tungkol kina Shiro at Clay kaya gusto niya silang makilala nang malaman niyang nasa bayan sila. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Vel na parang seductive at sinabi kung gaano siya nag-aalala. Giit ni Vel na ayos lang siya pero lalo pang nag-flirt si Sarah kaya't nagpa siya si Takaru na lumayo dahil masyadong overwhelming ang eksena para sa kanya. Napansin niya si Clay na nakatitig sa quest board at sinabi nitong wala namang kakaibang request doon, kahit may mga nangyayaring hindi normal sa paligid at tiningnan din ni Takaru ang board at napansin niyang maraming item gathering quests. At ang nakakuha sa atensyon niya ay ang cat-eared mushrooms. Ipinaliwanag ni Sarah na masarap ang mga iyon kahit hilaw at ipinaliwanag pa niya na ang mga cat-eared mushroom ay kumikislap sa dilim. Ibinigay din niya ang lokasyon nito ngunit dahil sa mataas na mana density ngayon, nagiging mahirap ang pangangalap ng mga ito. Naisip ni Takaru at Clay na dapat nilang puntahan ang lugar dahil baka may mga clue tungkol sa nangyayari. Nagpa siya si Vel na samahan sila dahil kabisado niya ang lugar at kinagabihan ay gumagawa si Takaru ng bagong gamot at tinanong siya ni Bee kung para saan iyon. Ipinaliwanag niya na isa itong special potion na ginawa niya bilang insurance sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Kinabukasan ay pumunta sila sa guild at iniabot ni Sarah ang isang makapal na bungkos ng quests na puro tungkol sa pagkuha ng cat-ear mushrooms. Nagpasalamat siya kay Takaru dahil tumataas ang demand at nangako siya na kukuha siya ng maraming magandang mushrooms. Ngunit nag-alala si Sarah nang makita na hindi gaanong equipped ang grupo para sa quest. Binanggit niya kay Shiro na aabutin ng ilang araw bago marating ang destinasyon pero sagot niya ay hindi iyon magiging problema. Sumakay ang buong grupo sa likod ni Huff at lumipad siya at sinabi ni Vel na lumipad sila pahilaga hanggang makita ang isang malaking lawa dahil naroon mismo ang kanilang pupuntahan. Lumipad sila ng ilang sandali at hindi nagtagal ay nakita nila ang lawa at na-excite si Takaru sa posibilidad na makakita ng bagong materials doon. Pero giit ni Huff na habang papalapit sila ay lalong kumakapal ang mana sa hangin, agad na ibinigay ni Shiro ang gamot na ginawa niya kagabi kina Clay at Vel, sinasabing makakatulong ito para kayanin ang sobrang kapal ng mana sa loob ng kuweba na pupuntahan nila. Biglang ipinabatid ni Huff na nakikita niya ang isang kuweba at kinumpirma ni Vel na iyon ang kuweba kung saan tumutubo ang mushroom pero may hindi tama sa paligid. Paglapag nila sa tabi ng kuweba ay nakita nila ang maraming bangkay ng halimaw sa lupa. Dahil nagbabago ang kulay ng mga katawan nito at nawawala ang mga rights nila, nag-aalala si Vel at binabanggit na hihintayin sila habang iinspeksyonin niya ang kuweba at sinabihan siya ni Takaru na maghintay. Pero hindi siya nakinig at bigla na lang siyang napaluhod at hindi makahinga. Nag-alala si Clay at agad na tumakbo para tulungan siya at tinangka siyang pigilan ni Takaru, pero huli na tinamaan na rin siya ng sobrang kapal ng mana mula sa kuweba at nakita ni Takaru na nahihirapan ang dalawa niyang kaibigan, kaya agad niyang inilabas ang staff niya at gumamit ng cleanse spell para bawasan ang mana density sa hangin. Dahil dito ay naglaho ang darkened bodies ng mga halimaw at nakahinga ulit ng normal sina Vel at Clay, napanatag si Takaru na nailigtas niya sila pero sinabi ni Huff na mabilis muling mapupuno ng dense mana ang paligid.
Sinabihan agad ni Takaro ang grupo na gamitin ang magic item na ibinigay niya at nang i-activate nila ito, binalot sila ng gintong liwanag na nagprotekto mula sa dense mana at ngayon malinaw sa lahat na ang pinagmulan ng dense mana ay nasa loob mismo ng kuweba at iyon ang pumatay sa mga halimaw. Alam ni Takaro na immune siya sa mana density pero nag-alala siya kung kakayanin ni Clay at Vel kahit may magic tool sila, wala rin siyang magic tool para kay Huff kaya't sinabi niyang maghintay ito ng 1 minuto para gumawa siya, pero sabi ni Huff na hindi na kailangan. Bigla siyang nag-transform sa human form niya pero sa pagkakataong ito ay sobrang liit niya at nagulat ang lahat, pero ipinaliwanag ni Huff na sa ganitong laki ay kaya niyang makadikit sa isa sa kanila para manatili sa range ng magic tool. Umupo siya sa balikat ni Clay at sinabing magpatuloy na sila. Pumasok ang grupo sa madilim na kuweba at gumamit si Takaro ng magic para maliwanagan ang daan at sinabi ni Vel na manatiling malapit sa kanya o baka mawala sila, habang naglalakad ay iginiit niyang nakakakilabot ang lugar at puro bangkay ng halimaw ang makikita. Bigla silang nakatagpo ng isang kakaibang bug-type monster at nagulat si Clay na may halimaw na kayang mabuhay sa ganitong sobrang taas na mana density. Ipinaliwanag ni Vel na hindi pa niya nakikita ang ganitong klase at sinubukan niyang lapitan para suriin, pero umiwa ito ng deadly acid kaya napaatras siya. Sabi ni Clay na naka-adapt na siguro ang halimaw sa bagong kondisyon kaya kailangan nilang mag-ingat, napansin nilang napapaligiran sila ng mas maraming ganitong halimaw at lumapit ang mga creepy bugs at inatake si Takaro. Kaya't nagpa siya siyang huwag ng magpigil at binalot niya ng magic ang kamao niya at sinuntok ang halimaw, na tumilapon kasama ng ilan pang halimaw sa likod at sumali rin si Clay sa laban at pinatay ang isang halimaw na umatake mula sa likod. Si B naman ay gumamit ng fire breath para sunugin ang ilan pero napakarami pa rin ng halimaw at ayaw ni Takaro na tumagal pa ang laban. Tinanong niya si Vel kung may maluwag na lugar sa kuweba at iginiit nitong meron sa hindi kalayuan, agad siyang tumakbo papunta roon at sumunod ang lahat at habang hinahabol ng mga halimaw, nakarating sila sa open space ng sakto. Habang papalapit na ang mga halimaw ay ipinaliwanag ni Takaro na magdikit-dikit sila upang hindi sila madamay, nang sapat na ang lapit ng mga halimaw ay gumamit si Takaro ng isang malakas na barrier na lumawak sa lahat ng direksyon at nag-vaporize sa mga halimaw sa oras na dumidikit ang mga ito dito. Pagkatapos ng atake lahat ng halimaw ay naglaho at iilan na lang na drop items ang natira, nag-alala si Clay na tila sumusobra si Takaro dahil nabutas ang kisame ng kuweba. Pero hindi na nila iyon iniintindi at umupo sila para kumain ng masarap na tanghalian. Masaya pa nilang pinag-usapan na ang tunay na yaman sa buhay ay ang pagkain ng masasarap na pagkain sa ganitong mga lugar. Sinabi ni Takaro kay Vel na dumiretso na sa topic at tinanong kung gaano kalalim ang lagpas ng kuweba at sagot ni Vel, nasa kalahati na sila mula sa entrance papunta sa altar sa dulo ng kuweba. Tinanong ni Clay kung ginagamit ba ang altar para sambahin si Goddess Lyle at kinakabahan na sagot ni Vel na wala siyang ideya. Giit niya ay napakatanda na ng altar at kahit ang mga elf ay hindi alam kung sinong Diyos ito para sambahin, gayunpaman ang itsura at mga ukit doon ay hindi para kay Goddess Lyle. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Takaro at pinaghihinalaan niyang kung hindi ito altar para sa pagsamba, baka altar ito para mag-seal ng isang bagay. Pagkatapos noon ay nagpatuloy silang maglakad at sa gulat nila ay wala na muli ni isang bug monster sa daraanan nila. Pinapaalala ni Clay na mag-ingat dahil masama ang kutob niya at noon binanggit ni Vel na narating na nila ang altar na nasa likod lang ng arko sa unahan. Pagdating nila ay nakita ni Takaro na puno ang altar ng malalaking cat-eared mushrooms at saglit niyang nakalimutan ang lahat habang iniisip kung paano niya ito lulutuin ng masarap. Bigla niyang napansin ang isang butas sa pader sa likod ng altar at ang mga durog na bato sa lupa. Iniisip niya kung sanhirin ba iyon ng lindol noong tinulungan niya si B na mapisa, at paano umabot ang epekto noon hanggang sa Elven Lands at biglang nakaramdam siya ng malakas na bug zone ng mana at nagtanong kung saan iyon nanggaling. Nararamdaman din iyon ng iba at sinabi ni Huff na may paparating na malaking bagay at sobrang lapit na nito. Hindi makita ni Takaro kung saan pero biglang may tumulong na patak ng asid sa damit ni Belle at doon niya nakuha ang sagot. Pinalakas niya ang liwanag ng bola ng ilaw sa itaas nila at nakita na ang halimaw nila ngayon ay isang napakalaking slug na nakadikit sa kisame. Tumalon pababa ang slug nang makita nitong nadiskubre na siya at nagsimulang magtayo sa harap ni Takaro at ng grupo. Handa na ang lahat na umatake anumang sandali at binasa ni Takaro ang impormasyon tungkol sa slug.
Nalaman niyang isa itong S-rank monster na nag-evolve para mabuhay sa loob ng kuweba at bawat parte ng katawan nito ay sobrang nakakalason at posibleng maging delikado kahit para kay Takaro, pero ang kahinaan nito ay lason. Nagulat ang kanyang mga kasama sa narinig ay sinabi ni Clay na minsan daw, may S-rank Dark Slug na puno ng matinding lason at nagwasak ng isang buong kaharian mag-isa at sinabi ni Vel na hindi nila kayang labanan ito ng sila lang, at dapat sila tumakbo. Pero tumanggi si Takaro at ipinaliwanag niya na hindi sila pwedeng umalis dahil may napakalaking treasure sa harap nila at kung tatakbo sila ngayon, hindi nila makikita ang mga clue tungkol sa River Goddess at para sa kanya ay maling choice ang tumakas mula sa kalaban na kaya naman nilang talunin. Nagulat si Vel na kaya pala nilang matalo ang slug at ipinaliwanag ni Takaro na mahina ito sa apoy na specialty ni B. Sinenyasan niya si Clay na sumali sa laban at agad itong nag-transform sa kaiju form niya at reklamo ni Vel na sana sinabi niya iyon ng mas maaga. Giit ni Huff kay Takaro na hindi siya makakatulong sa laban kaya mag-cheer na lang siya. Dahil doon ay nagpasya si Vel na hindi na rin aalis at lalaban kasama ang kanyang mga kaibigan. Agad na nagcast si Takaro ng barrier spell sa lahat at spells para tumaas ang agility nila bago sabihing magwala na sila. Lumipad si B ng mataas at sinabugan ang slug monster ng fireball at bilang ganti ay inatake siya ng slug gamit ang mga tentacle nito. Iniiwasan ni B ang lahat ng tentacles habang si Clay naman ay rumaragasang umatake mula sa blind spot ng slug pero napansin siya ng slug at tinangkang itali gamit ang mga tentacles nito. Hindi sapat ang lakas ng tentacles para pigilan siya at dinurog ni Clay ang mga ito sa simpleng pag-flex ng muscles bago ipagmalaking puputulan niya ang halimaw gamit ang kanyang sibat. Sumugod siya at pinutol ang mga tentacle ng slug, pero agad itong nag-regenerate. Sinubukan ni B na paulanan ito ng apoy muli pero inatake siya ng slug dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog. Nagtataka sina Takaro at Vel kung paano nakakayanan ng halimaw na lumaban sa dalawang kalaban ng sabay, kahit wala naman itong mga mata. Doon na-realize ni Takaro na ang halimaw na nag-evolve para mabuhay sa madilim na kuweba ay hindi na nangangailangan ng mga mata. Ang antena sa ulo nito ang nagsisilbing sensor organ at sinabi niya kay Vel na iyon ang e-target at agad na tumakbo si Vel para umatake habang binabara ni Takaro ang tentacles na papunta sa kanya. Dahil dito ay nakatalon si Vel at naputol ang antena ng slug dahilan para bumagal ang galaw nito at ginamit ni B ang pinakamalakas niyang fire attack, pero kahit iyon ay halos walang epekto dahil sa mamasamasang balat ng slug at nagsimulang mawalan ng pag-asa ang lahat dahil kahit apoy ay hindi tumatagos. Pero naalala ni Takaro ang tradisyonal na paraan ng pagpatay sa slug sa modernong mundo at ito ang asin. Kinuha niya ang isang paso ng high-quality salt mula sa kanyang bag dahil kayang higupin ng asin ang moisture ng slug at patayin ito ng mabilis. Hindi siya masaya na masayang ang asin na hindi ginagamit sa pagluluto, pero ginawa niyang maliliit na bola ang asin at inihagis sa halimaw na nagpamelt ng balat nito at sinubukan ng slug na tumakas. Pero tinataga ito ni Clay gamit ang sibat niya dahilan para tuluyan itong mamatay. Masaya si Takaro na nanalo sila pero sinabi ni Huff na tumingin sila pataas kung saan napupuno ng dark slug eggs ang mga pader ng kuweba. May ilan nang nagsisimulang mapisa at nag-iisip si Takaro kung paano nila sisirain ang mga ito bago maging mabangis tulad ng kanilang ina. Binasa niya ang impormasyon tungkol sa mga itlog at nalaman niyang mamamatay ang mga ito kapag na-expose sa sunlight at may malaking value bilang alchemy materials. Agad niyang sinabi sa mga kaibigan na takpan ang kanilang mga mata at lumikha siya ng isang mini sun sa loob ng kuweba na agad pumatay sa lahat ng dark slug eggs. Pero bago pa siya makapagpahinga, nakaramdam siya ng isa pang matinding lakas ng mana at sinabi ni Huff na ang susunod nilang kalaban ay ang posibleng pinakamapanganib na haharapin nila. Naglaho na raw ang dense mana na bumabalot sa lugar at ngayon nararamdaman na niya ang presensya ng Goddess Lyle.